Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. At kung hindi naman nagdo-notify sa inyo ang ating video, madali lang po yan. Nandiyan yung search bar sa YouTube. Type nyo lang po si Kuya Goods at lalabas na po ang ating channel. Sira ang plano kay Bibi Sara, Madriaga umatras na. Buti nga. PRD may pag-asa pang makalaya at makabalik sa Pilipinas. Positive! CCTV footage sa mga huling sandali ni dating DPWH Cabral. Huling-huli sa camera. CCTV footage na huling-huli pa sa camera. Basement ni Saldico, may 5 palapag. Basement na, tas may 5 palapag pa. Ano ba naman yung mga balita na ito? Nakakawindang naman. Ano pa ito? DL Secretary Remulla, BP Duterte visited Teves in prison. Kahapon pa yan eh. Diba? Binisita, hindi si Madriaga, kundi si Teves. Ngayon, yung abogado, Torny, may kredibilidad ka pa ba? Diba ikaw yung tagapagtanggol? Hindi ka tagapagsinungaling, ha? Torny, ha? Alamin natin dito, sira ang plano. Laban kay BP Sara. Mukhang sumablay na ang mga direktor at ang script ng Madriaga VP Sara. Yan. Ayon sa abogado ni Madriaga, hindi daw ma-recall ang exact date at time dahil walang kalendar. Ang babaw naman ng rason. For your information, lahat ng mga dumadalaw sa kulungan may logbooks sa BJMP. Tama. Mas lalo na kung public figure, lalo at Vice President Sara pa. So imposibleng walang record at yung kay Teves palang dumalaw. Di na-anticipate ng scriptwriter nila na mag-verify ang agency sa kanilang kwento. Dito pa lang sa statement ni Vice President Sara, wasak na ang pagkatao ni Madriaga. Balikan natin. I do not have a personal relationship with Ramil Madriaga, nor I have ever given him instructions of any kind. I have never visited him in prison, nor have I spoken to him about anything at any time. The photographs he submitted are annihilated images taken during public events where I was present. These images do not support his allegations and merely show that he was present as part of an election campaign group. Mr. Madriaga has offered no proof, no documents, no corroboration, only accusations. Bare allegations, no matter how loudly repeated, amount to nothing more than noise. Mr. Madriaga, who is currently facing serious criminal charges and has a prior criminal record, appears to be acting out of desperation to secure his release from detention. Huwag kasi gawa-gawa ng istoryahe. Buko na kayo. Ano gagawin niya ngayon? Di wala. Yung sinasabi niyong yan ang ipantatapat niyo kay BP Sara. May lumalabas na naman daw silang video. Itong mga vlogger. Itong mga tanso vlogger. At itong mga ensaymada vlogger. Sila ang gumagawa ng mga script nila na si BP Sara daw ay mayroong video na kasama itong si Madriaga. Noong pa. Totoo ba? Ano ito balita na ito? Sampal ito sa inyo na hindi matandaan ni Madriaga kung kailan. Attorney no case. Attorney. Please, pag magtatanggol ka, kailangan yung may panalo. Kailangan may panalo nyo. Problema wala pa nga preliminary investigation, sablay kagad. Statement yung walang sustansya, nasupalpal kagad ng kampo ni Bibi Sara. Alalahanin nyo hindi humangmang ang taong bayan. Andyan lang ang social media. Pwedeng mahalungkat Anumang oras, anumang minuto.
Huwag kayong mababack to you. Saklap ano? Wala. Sorry. Yun nga. Napindot natin. Sorry naman. Gumawa sila ng kwento. Na-back to you sila. Ba't kayo biglang nawawala? Ano? Sorry nawala tuloy. Is now disseminating false statements to government authorities as part of a concerted effort to obstruct and undermine my possible candidacy for president. Lalo pa ngayon, patuloy na tumataas ang approval at trust ratings ni Vice President Sara Tama. kumpara kay President Bongbong Marcos Nako po. na pababa ng pababa, parang spaghetting pababa. Yun, kita nyo na. 34% approval rate. At 31% trust rating. Samantalang itong mga, bakit sinama po ito ano ba to? Pangalan nito? Itong bagong sticker? Kasama na rin siya, ba. Itong si 2000, oo. Talaga ba? Meron kang 24% approval? 15% ang trust rating. Talaga ba? Ito naman si Bungik-ngik, 22-15. Dismiyo. Wala na si si Balulong kasi sira ang pangalan eh. Isipin nyo naman, sino ba ipantatapat nyo kay Bibi Sara? Itong na to ratings na to wala ito. Ang nakalagay dyan dapat, 70 approval rate, 30 trust rating. O pwede naman, approval rate, 50, 15 trust rating. Di ba? Ganon. Ganon dapat. Ito, peki. Ano naman sagot ng kampo? Nino? Ni Madriaga, may hirit pa kayo. Ano naman hihirit nyo? Alamin natin. Madriaga. Ulit. Sinasabi po ni VP, sinisiraan siya ni Ginoong Madriaga at possible kasi baka meron siyang presidential bid. So, pamumulitika ang lumalabas na kanyang statement. Ano po ang reaction po ng inyong kampo? Hindi niya hinaharap yung issue na ibinato sa kanya. So yung reason kasi na everything is politics, yun lang lagi ang sinasandalan niya. Dahil nga, siyempre politiko siya, talagang lahat ng sasabihin niya, lahat politika. Pero malinaw naman po yung, doon sa pagkakabasa ko doon sa statement niya, itinatanggi niya yung personal na pagkakakilala. Correct. Napatunayan namin magkakilala talaga sila. May kumakalat na video footage kahapon. Makikita mo doon sa pagsalubong sa kanya during the campaign noong February 6 or 7, 2022. Siya pa itong naghahanap kay Ramil Madriaga, ang tawag pa nga niya, Sir Ram. Wow! So, nandun ba yung paggalang? Wala naman Makikita mo kayo. doon na kinuha niya yung watawat doon sa isang supporter. Tapos sabi niya, Sir Ram, malambot pa yung pagkakasabi nun. Tapos sabi ng mga supporter, Kuya Ram, hanap ka ni Mayora. So, yung video footage na yun, isa lang yun sa pinangahawakan namin to establish yung relationship. So, parang, ito na lang. imagine mo, Kailan ba nangyari yan? Yung sinasabi nyo. Mayor pa si BP Sara. Oo, ngayon inuugnay nyo saan? Ngayon Vice President siya. At sinasabi nyo, ito ay security o PSG ni Vice President. Oo. Vice President na si BP Sara, inuugnay nyo. Yung lumabas ang kwento nyo, kwentong unang panahon pa. Ano naman ang gusto niyong palabasin? Merong ginawa, merong bilyon na nilulustay si BP Sara. Sinabi ba ni Saldico yan? Ang sabi ni Saldico, ang nagbabaga nga ang mga pangalan ay sina tut at Panggulo ng Pilipinas. 'Di ba? Sila yung pinangalanan. Kasama ba si BP Sara doon? Kayo naman, attorney, Sustansya ang hinihingi ng taong bayan, ha? Huwag kayong maggagawa-gawa ng... Baka naggagawa-gawa rin kayo. Pagtanggol nyo, dapat nga, ganito, dapat ang sinumpaan yung
tungkulin ay ano tawag doon, mag-depend sa mga, yung mga tunay na tao. Kung alam nyo mali, huwag nyo i-depensa. Ay, sa bagay, dyan pala sila kumikita. Ano? Oo. Ang hirap, pag ganito yung mga marinig mo, bibirahin na naman si BP. Samantalang, ang number one na kailangan lutasin ay yung magnanakaw. Yung dinilibiran ng pera at maleta. Yun dapat ang lulutasin. Nangyayari ngayon, BP Sara na naman. Bakit? Kasi nakahanda na naman sila dito sa impeachment. Ngayon, sinabi doon sa unang video, wala na kayo. Lusaw ng mga ebidensya nyo. Nakakalorkey. Kasi sila palagawa ng kwento. Ikaw ang national convener ng ISIP, tapos sasabihin hindi ka kilala. Samantalang may isang video footage na yan nakuha namin. In fact, nahirapan kaming hanapin yan kasi deleted na yan sa Facebook post nila. Nakita lang namin yan sa YouTube, hindi na nabura yan. So that shows na establish namin yung relationship. Nako, ito na naman sila. Establish daw yung relationship. Wag nga kayo. Wag nyo kaming lokohin. Magsitigil na kayo. Pagtuunan nyo muna ng pansin itong usapin sa underground. Pero, ito na nga lang, di ba? Niyayabang mo na binisita daw si Madriaga ni BP Sara. Ano ngayon to? Sino ngayon nagsasisinungaling? Alam nga naman sinungaling si ano. Nga pala, sinungaling nga pala yun. Interior Secretary John Vic Remulla says Vice President Sara Duterte visited former lawmaker Arnolfo Teves Jr. in prison and not her alleged bagman Ramil Madriaga. Remulla cited jail records showing the meeting between Duterte and Teves. He says it was limited to casual greetings with no substantive discussion. The clarification comes after Madriaga claimed in a sworn affidavit that he delivered cash for VP Duterte and funded her 2022 campaign through illicit sources. Duterte has flatly denied the allegations, calling them noise. I think it's up to the appreciation of the competent courts to discern whether or not there is merit in the affidavit of Madriaga. But I think the Vice President can be assured that Madriaga's assertions will be examined and scrutinized to the greatest detail and they will check for its veracity. The Presidential Communications Office says it supports the Ayan naman creation tayo. of an independent truth commission that will look into extrajudicial killings during the administration of former President Rodrigo Duterte. Pinasok na naman nila kay Tatay Digong. Di ba? Pinasok nyo na naman. Dahil pinasok nyo, ano nangyari sa ICC? Agoy na freeze ang mga asset. At pwedeng makalaya si Tatay Digong, iyan ang mensahe at pahayag ni Attorney Harry Roque. Attorney, ipasok mo. Magandang araw ng linggo sa inyong lahat. Naku, hindi na naman ako nakapagsimba. Pero anyway, maghahanap pa po tayo mamayang gabi kung meron pang simba. Pero mamayang hapon po ay merong meeting ng DDS Maisog na aking dadaluhan. Malungkot po na wala na kaming nagawang affair ditong Disyembre para kay Tatay Digong. Kasi alam niyo naman po, napakalamig dito sa winter time. No? So talagang mahirap po magmarcha-marcha. No? Pero ang nagaganap po ngayon ay ang TTS Maisog ay nagsimula ng no remittance. Yan po ay mula ng 18 hanggang 30 ng Disyembre. No? At yan po ay para ipahiwatig yung galit ng mga OFWs, korupsyon na nangyayari sa Pilipinas at sa panawagan na dapat nilang palayain na si Tatay Digong. Well, ngayon po ay Pasko. Alam ko po kung ganong kalungkot ang nawalay sa pamilya. Dahil ako po ngayon ay nawalay din sa pamilya. Pagamat ang mabuting balita po, bukas meron akong anak na darating dito, sasamahan ako para sa Pasko. Pero si Tatay Digong, kasama po niya si Kitty. Si Kitty po ang kasama niya ng Pasko. Siyempre, panandalian lang po yun. Tag-iisip kalahating oras lang na pagbisita. Pero at least makikita niya yung kanyang bunsong anak na babae na talagang mahal naman niya. No? So kahit paano po ay hindi naman pong tuluyang malungkot si Tatay Digong dahil nandiyan nga po si Kitty. At dahil Pasko nga po, kinakailangan magdiwang at magkaroon ng bagong pag-asa na makakalaya
talaga naman takas. Slip of the tongue. Makakalaya si Tatay Digo. Yun. Yan ang magandang balita. Hindi yung balita kay BP Sara tapos ipapasok si Tatay Digong sa eksena. Ano kayo ng mga tipaklong, oh? Gusto nyo talagang sirain ang pangalan Duterte. Sa bango ng pangalan Duterte, nung panunungkulan niya hanggang ngayon. Oh, yan ang gusto ng taong bayan na ano? Yung ginawa ni Tatay Digong sa mga laban niya sa pinagbabawal na candy. Tapos ngayon, ipapasok nyo naman yung laban ng... Alam nyo kayo mga durobo kayo, mga salot din kayo sa mga ano eh. 'Di ba? Ang ganda ng ginawa ng panahon tapos sisirain nyo lang. Sasabihin nyo extra judiciary. Ano mga extra? Mas lamang ang nakinabang noon kaysa sa inyong mga ulupong. Yung mga ito, kala mo nagmamagaling mga... nakakapagsalita na tayo Masama yun. CCTV po sa huling sandali ni Yussi Cabral. Huling-huli sa camera. Anak ng bugi, oh. Huling-huli sa camera, CCTV na nga. Alamin natin na mga kasama, pasok. Lumabas sa laboratory test na nagpositibo sa isang uri ng antidepressant drug si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sasailalim naman sa digital forensic examination ng mga computer at file si Cabral na naibigay na ng DPWH sa Office of the Ombudsman. May unang balita si June Veneracion. Mag-aalauna ng hapon ng Huwebes, makikita sa kuha ng CCTV si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na naglalakad papasok ng driveway ng Ayon Hotel sa Baguio City. Makalipas ang 5 minuto, dumating ang kanyang SUV na minamaneho ng kanyang driver. Nakuna ng CCTV ang pag-check-in nila sa hotel. Bandang 1:10 ng hapon, inihatid ng driver si Cabral sa suite nito sa 4th floor. 1:20 ng hapon, pumasok ang driver sa kanyang kwarto. Sa susunod na video nakuha 2:47 ng hapon, kumatok saka pumasok si Cabral sa kwarto ng driver, saka sila makukunan ng magkasunod na lalabas. Makalipas ang ilang minuto, umalis ang SUV na pinaniniwala ang dumiretso noon sa Cannon Road bago mag-alas 3 ng hapon. Ang mga kuhang ito ng CCTV, hawak na ng mga investigador matapos isilbi ng PNP at NBI ang subpoena sa hotel. Eksklusibo itong nakuna ng GMA Integrated News. Pero hindi na ipinakita ang ibang nilalaman ng mga CCTV. Bakit? Nagtatanong lang ho ang ating kababayan. Dahil kasama ang mga ito sa malalimang investigasyon ng NBI at PNP. Nauna lang hinalughog ng mga otoridad ang hotel room ni Cabral kung saan may nakuhang kutsilyo at gamot sa kanyang bag. If we're talking about the knife or the items that were recovered, yung knife or self-protection, while the medications, we secured that. We also took tissues so that we can study if these medications were used. Ayon sa PNP, lumabas sa laboratory test na positibo si Cabral sa isang uri ng antidepressant drug. Sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla, pwede nang alisin ang anggulong foul play base sa mga ebidensya. The postmortem examination showed extensive facial injuries on the right side of her face, extensive injuries on the rear of her skull, extensive injuries to her the right side of her rib cage and her hands. It shows a forward motion drop from the tip. Gayunman, kailangan isailalim sa digital forensics ang cellphone ni Cabral. Kaya nag-apply na ng search warrant ang PNP sa korte para makuha ito. What we have to determine is whether, number one, there were threats to her life. Number two, if there were any conversations she had prior to the event. Number three, if there were still transactions pending. And number four, who was she conversing with in the week before the event? Absuelto na rin daw sa ngayon ang driver ni Cabral. To our investigation so far, we see no conclusive links with him and the fall of Yusek Cabral. Lumabas din daw sa pagsusuri sa biometric features si Cabral. Nakatawan niya talaga ang natagpuan sa bangin sa Cannon Road. Ayon kay Remulla, malapit ito sa isang overpriced rock netting project na base sa investigasyon. Overpriced na naman.
Napasok pa yung overprice, ano? Samantala, kung kayo naniniwala, andyan si comment section. Siya ba talaga yun? Tanong ng ating mga kababayan. Si Yusek Cabral po ba talaga ang nahulog, nagpatihulog o hinulog? Malaking question mark. Kasi wala pa rin talagang pinapakita. Yun ang inaasahan at gusto makita ng taong bayan na merong tawag doon, viewing, tapos kagaya sa mga artista, di ba? May viewing, may viewing. Punta tayo doon. Ayun ang gusto makita. Ay, siya ba yun? Big question mark pa rin. Sa ating mga kababayan, comment section, itanong nyo dyan. Asan si Cabral? Madali lang po yan. Type nyo lang pa sa comment section. At basement ni Sally ko, may 5 palapag. Basement na, may 5 palapag pa. Ang hirap intindihin, ano? Alin yan? Pasok, Kuya Nelson, Kuya Jen. Oy, mali. Wala pa pala. Kinumpirma. Ang alin ang kinumpirma? Kung meron palapag ang basement. Kinumpirma rin po ni Interior Secretary John Vic Remulla na may 5 palapag na basement ang ipinapatayong bahay ni dating Congressman Saldico sa Forbes Park sa Makati City. Base ito sa plano ng gusali na nakuha mula sa Village Association at sa Makati City Hall na bahagi po ng sinumiting aplikasyon sa building permit. Ayon kay Remulla, posibleng plano itong gawing imbaka ng pera ni Congressman Ko na isa sa mga pangunahing sangkot sa bilyon-bilyong pisong anomalya sa flood control projects. Hindi kasi anya karaniwan na magpatayo ng bahay na meron pong 5 palapag na basement. Aber, pakinggan natin si Secretary Remulla. No one constructs a 5-story basement for a house, di ba? Kahit gano'n kalaki yung bahay mo. Kasi may agad yan. Ang Forbes Park ay may FAR. So yung floor to area ratio. But the floor to area ratio only covers the vertical. It doesn't cover the when it goes down. The 5-story basement, we always assume that it is for parking. But yung 5 palapag, tanong doon, meron silang konklusyon. Ano sinabi nila? Pag-iimbakan daw, di umano ng pera. Agoy. Baka maraming pera. Pag-iimbakan ng pera. Nasan ba si Saldi ko? Ano yun? Magmamagic, magte-teleport si Saldi ko para makabalik agad ng Pilipinas at mag-imbak ng pera. Nako, mga conclusion nila, Creation ni Benevar EJK, ito na naman ang mga drama nila. Ano na naman to? PCO Box Creation of Independent Body for EJK. Naku! Ito na naman kayo. Tigil-tigilan nyo kami. Ay, nabanggit na ba natin yan? Oo nga, nabanggit na natin yan. Huwag nyo na kaming paandaran. Huwag na kayong magmagaling. Yung mga sinasabi nyo, EJK nyo na yan, puro paninira lang yan. Wala na kayong maibato. Wala na kayong magandang script, Gawa naman kayong masustansyang, masustansyang palabas. Puro mga palabas nyo, puro joke. Diba? Ito, semplang kagad yung statement ni Ramil Madriaga. Sa tingin niyo, paniniwalaan niya ng korte? Doon nga flood control maraming mga karakter na tinapos kagad ang kanilang eksena pansinin niyo yung mga congressman na nabanggit. Wala rin sa eksena. Yung eksena na magpapakulong na big fish, wala na. Pasko na ho. Mamaya disperas na. Panggulo. Ano na naman yung eksena mo? Wala ka talagang sinabing matino. Puros kasinungalingan. Itong Pangulo ng Philippines. Diba? Kuya Nelson, naniniwala ba kayo sa insertion nito ni Mr. Coque? Yun ang problema, di ba? Kaya itong si Congressman Leandro Lebiste, magaling yan. ay usap-usapan na naman ngayon dyan sa House of Representatives, Jen. At mukhang marami ang bumabati ko sa kanya. May umalma, At
Hindi lang yun, Jen, ha? Oo. Mukhang dati na puring-puri siya nung nagsoli siya ng, di ba, nung tina-interrupt niya yung ano? Yung district engineer niya, sa yung Batangas. 3 million ata yun. Naku, Proud na proud ng mga yan ang dapat na gawin. Ha? batang Dapat idealist. wala. Oo. Tama. Nung pinagtuturo na, hindi, merong insertion kayo rito. Yung mga kapwa niya mambabatas. Oo. Naku po, Sino ba isang naituro niya? ang isa po na nagsabi na meron ka palang listahan. Di ba Nabigyan daw siya ni Jose Cabral. Oo. Ng listahan ng mga kung sino-sinong may mga kung saan napunta yung mga insertion. Oo. Ano-anong distrito, sinong mga congressman. Mm. Ang sabi po ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, may listahan ka naman pala, ba't hindi mo pa ilabas? Bakit naman ang nag-react si Bicol Saro, Terry Ridon? Malay ko. Siya ang Siya ang siguro. committee on accounts eh. Baka. Oo, di ba? Meron ka naman pala listahan. Bakit hinihintay mo pa si Secretary Vince Dizon na tama. magbigay na approval? Ilabas mo na yan. Ay, hinihintay pa nga mag-react siya. Para pag nag-react siya, sa pool ka talaga, Kokey. So yun ang challenge niya? Inamon siya. Oo. Ang sabi ni Congressman Lebiste, hinahamon mo ko, ha? Yan. Talaga, gusto mo maglabas na ako ng, itong mga listahan. Insertion. Sample muna tayo, sample. Ang isa ko sa may insertion, Yan. ay ang Bicol Saro Party List Naku po! ni Representative Terry Ridon. Oo. May insertion siya sa 2025 budget na halagang 150 million pesos para sa Bicol Gold Rock Corporation. Bicol Gold Rock sounds family. Sabi Ganun nila. ba? Sounds family. Bicol Gold Rock. Sa Bicol kasi, yan ang nakakakuha po ng maraming project ata eh. Ang dami raw. Oo. At hindi lang sa Bicol. Nationwide. Kaya niya daw ito nabanggit. Ako? Kasi meron din itong mga project doon sa Batangas. Yes, Doon tama mismo ka, sa tama. distrito ni Ang nasa likod daw ata yun, totoo ba si Gardiola? Hindi natin alam. Bagay, no? Sa bagay, sinabi na naman niya dati yun, di ba? Totoo. Sumagot dyan si Terry Reende. Yan ang sinasabi ko. Hindi pa pwede. Kasi kung matapang at maayos ang konsensya mo, sasagot ka talaga. Sumagot. Ano sabi ngayon ni Terry? Ang sabi ni Terry, paano ako magkakaroon ng insertion sa 2025 budget? Hindi pa naman ng congressman noon. Nung binuo yung 2024 budget 19th Congress yan. Hindi pa. 2025 ako Bicol Saro. Representative. May punto din naman. Kaya lang, pinupunto kasi dito ni Kong Libiste, yung party list mo, ang merong insertion. Diba? May insertion ng ang Bicol Saro party list ni Congressman sino bang hindi partikular na si Congressman Terry Ridon. Ito dyan, ha? Kapag ka bumoto ka ng party list, ang ibinoboto mo ba ay si Terry Ridon? Hindi. Yung party list group. Totoo yan. Kahit nga ngayon, pwede siyang palitan eh. Di ba? Tama. Kung mayroong mga nakita mga violations. Yung party. Yes, tama ka. Bawa nagbotohan yung party, tatanggalin ka namin, pwede ka tanggalin. Ganyan yung nangyari doon sa yung kung mayroong mga nakita mga violations. Yung party. Yes, tama ka. Bawa nagbotohan yung party, tatanggalin ka namin, pwede ka tanggalin. Ganyan yung nangyari doon sa yung Duterte Youth? kay Congresswoman Yeda. Nag-resign yung mga... Nandun kasi sa number 6 eh. Nag-resign yung nasa ilalim, nasa ibabaw. Sila ngayon na magnanay yung pumasok. Umakyat siya. Yes. Yun ang sinasabi natin. Kaya, sino man ang nakapasok dyan, it doesn't matter. Ang may insertion, yung Bicol Saro ni Terry Ridon. Ikaw nandyan eh. Hindi ba? Alam mo sabihin, hindi ko alam, wala akong alam dyan. Hindi pwede. Kasi nire-represent mo yung party list group. Representative ka na ngayon. Nako. Ang sabi ngayon ni Libiste, yung mga taga Pamplona dyan. Pamplona yan. Kamsur. At matay yung mga taga Pasakaw. Saan napunta yung project? Kumustahin natin. Tingnan nyo nga, i-report nyo nga kung nasan yung 150 million project ng Bicol Gold Rock
ng Bicol Saro. Anong ginawa dyan sa 150? So Pamplona, bayan ng Pamplona yan. Oo. Pamplona at saka Pasakaw. Pasakaw. Kamsur. Yun, Camarines Sur. Mm-mm. Pero kung dati, taka lang, ang dating representante ng Bicol Saro, ngayon representante ng Parañaque. Si Brian Yamsuan. Ganun ba? Yan ang representante ng Bicol Saro ngayon. Nako, booking Nako, Brian! Oo. Brian! Paano to? Hindi dapat siguro magpaliwanag din si Brian Yamsuan. Hindi po pwedeng... Nako, yan na. Dahil dito kay Mr. Kokey, damay-damay na isang grupo ng party list. Kaya kung umabot ka sa video na ito, unahan na kita. Merry, 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 Merry ang Christmas mo. At Happy New Year na rin. Oo, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at wag na wag mong kakalimutan yung notification bell. I-hit mo yun para nakakatanggap ka ng video upload araw-araw. Hanggang sa muli, like and share. Bye-bye!